Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1801 pagpasok. So, pag nakapasok na tayo, makukulong tayo. Agad na natauhan si Yezuan. Handa na rin ang aming team. Ang pagpasok sa Ruins of Time and Space sa pagkakataong ito ay isang near-death experience. Ngunit ang pananatili sa Immortal Realm na ito ay hindi makakamit ng marami. Maaari rin tayong sumugal, sabi ni Wu Hao. Siya at si Qing Di na ngayon ang tanging dalawang eksperto sa antas ng Immortal Emperor sa 4 na kaharian. Ang pananatili dito ay hindi magpapahintulot sa kanila na mapabuti pa, makakaligtas lang sila. Sa makatuwid, nagpasya silang makipagsapalaran sa Ruins of Time and Space. Lam-ingalinga si Yezuan sa paligid at natuklasan na si Qing Di at Wu Hao ay nagdala ng ilang tao. Mayroong higit sa 50 sa kabuuan, at kasama ang 10 mula sa Dragon Domain, na naging halos 60. Sa kanila, naramdaman din ni Yezuan ang isang pamilyar na pakiramdam. Nagmula ito sa 3 Rank 9 Immortal Reverend dahil ang kanilang Immortal Hearts ay Xuanji Immortal Hearts. Ang tatlong ito ay ang 3 Palace Masters ng Heavenly Fire Palace. Dahil pareho sila ng Xuanji Immortal Heart, naramdaman din nila ang aura ni Yezuan. Gayunpaman, wala silang lakas ng loob na sabihin ngayon. Kahit na si Yezuan ay isa lamang Rank 2 Immortal Reverend, 7 kaharian ang mas mababa sa kanila. Ang lakas ni Three Elder at ng iba pa ay kinatatakutan kahit ni Qing Di. Dahil nakagawa na tayo ng desisyon, sabay na tayong pumasok. Kung kaya pa natin, suportahan man lang natin ang isa't isa, mabagal na sabi ni Qing Di. Sige, pumasok na tayo. Marahil ang mga nauna sa kanila ay hindi namatay sa loob ngunit dumaan sa Ruins of Time and Space tungo sa isang bagong mundo. Ang karamihan ay tila nasa sabik. Ang grupong ito ng mga tao ay halos tumayo sa tuktok ng 4 na kaharian. Ang pinakamahina ay hindi bababa sa Rank 8 Immortal Reverend. Nahirapan silang mag-improve dito, ngunit kung pupunta sila sa mas mataas na antas na kontinente ng kalawakan kaysa sa Immortal Realm, tiyak na magiging mas mabilis ang kanilang bilis ng pagpapabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya ang lahat na pumasok. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yezuan, "Sandali, hayaan ang aking mga tao at tuklasin muna ang landas." Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga tao ang tumigil. Pagkatapos, ipinatawag ni Yezuan si Three Elder at Asura Ghost Venerable. "Three Elder, Ribs, pumasok ka at tingnan mo," sabi ni Yezuan sa dalawa. Ang Ruins of Time and Space na ito ay nasa hindi kilalang panganib. Upang maging ligtas, si Yezuan ay may Three Elder at Asura Ghost Venerable, na nagtataglay ng mga immortal na katawan, na nagsisilbing cannon fodder. Okay. Tumango si Three Elder at Asura Ghost Venerable at pagkatapos ay sunod-sunod na pumasok sa Ruins of Time and Space. Gayunpaman, nang dumaan ang dalawa sa gate, mabilis na ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses sa kanila. Ngunit wala siyang natanggap na tugon. Pambihira yan, hindi ko man lang matransmit ang boses ko. Nagulat si Yezuan. Kailangan niyang malaman na ang voice transmission niya ay nasa pagitan ng master at pet. Ito ang unang pagkakataon na ito ay nabigo. Gayunpaman, may ibang paraan si Yezuan. "Papasok muna ako at titingin." Pagkatapos magsalita, direktang tumalon si Yezuan. Nang madaanan niya ang gate, nakita niyang nag-teleport sa harap ng pangalawang gate. "Three Elder, Ribs, nandyan ka ba?" Kaagad, patuloy na ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses, ngunit wala pa rin siyang natanggap na tugon. Walang magawa, maaari lamang niyang isuot ang Profound God Battle Armor at pagkatapos ay galugarin ang landas. Nawalan lang ng ugnayan sina Three Elder at Asura Ghost Venerable. Dahil walang mabilis na tunog, dapat ay buhay pa sila. Gayunpaman, nang si Yezuan ay tatawagan na si Luoluo upang lumaban sa tabi niya, natakot siya nang matuklasan na hindi maaaring ipatawag si Luoluo. Ano ang nangyayari? Si Luoluo ay hindi maaaring ipatawag mula sa planting space, at gayon din ang iba pang immortal beasts. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, hindi maintindihan kung anong mga kakaibang bagay ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos suriin, natuklasan niya na ang isang kasanayan ay hindi rin magagamit. Pagbaliktad ng oras.
Hindi magagamit ang kasanayan sa pagbaliktad ng oras. Ano ang nangyayari? Ang orihinal na plano ni Yezuan ay mag-explore sa kanyang sarili. Kung may nangyari, maaari niyang gamitin ang time reversal para bumalik sa pasukan ng Ruins of Time and Space. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi magagamit ang time reversal sa Ruins of Time and Space na ito. Ito ay isang tragedy, ito ay talagang isang trahedya. Kung ang time reversal skill ay hindi magagamit, kung gayon kung ang aking tatlong clones ay nawasak, sila ay talagang masisira. Palihim na nag-isip si Yezuan. Hindi tama yan. Kung masisira ang tatlong clone, wala na siya sa Ruins of Time and Space. Sa oras na iyon, ang pang-apat na clone, na malayo sa mortal na kaharian, ay maaaring magamit ang kasanayang time reversal. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na igaransya ito, kaya kailangan niyang mag-ingat at ituring ang kasanayan sa pagbabalik ng oras bilang hindi magagamit. Bagamat mayroon na siyang tatlong devouring points na maaaring muling buhayin ang tatlong clone, ang devouring points ay hindi ganoon kadaling makuha, kaya dapat niyang iligtas ang mga ito kung saan niya magagawa. Buti na lang at mapatawag si Megatron. Sa pag-iisip nito, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Si Megatron ay isang rank 6 Immortal Reverend. Kung mag-transform siya sa Profound God Battle Armor, kahit si Ching-Di ay malamang na hindi makalusot dito. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon, dumaan sa Ruins of Time and Space. Completion Reward, Time-Space Bloodline ay sumulong ng isang beses. Sa oras na ito, biglang nag-prompt ang system. Napakabigay ng reward na ito, talagang nagbibigay daan sa Time-Space Bloodline na umusad ng isang beses. Sa ilalim ng Time-Space Bloodline, mayroong dalawang ruta ng pagsulong, pagkontrol sa oras at pagkontrol sa espasyo. Kung umuusbong ang pagkontrol sa oras, paiikliin ang oras ng pag-cooldown ng kasanayang time reversal, at magiging mas matagal ang oras na maaaring i-reverse. Dagdag pa rito, tataas din ang flow rate ng planting space. Tulad ng para sa pagkontrol sa espasyo, mapapabuti nito ang epekto ng extremely empty shield, pati na rin ang distansya at bilang ng mga teleport. Sa madaling salita, napakaganda ng reward na ito para kay Yezuan. Gayunpaman, ang random na misyon na ito ay mayroon pa ring limitasyon sa oras. Kinailangan ni Yezuan na dumaan sa Ruins of Time and Space sa loob ng 7 araw. Originally, gusto kong manatili sandali sa harap ng gate na ito at makalusot pagkatapos bumuti ang aking kaharian, ngunit ngayon ay tila wala ng oras para sa akin. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, nag-iisip sa kanyang puso. Ang limitasyon sa oras para sa random na misyon ay 7 araw. Kakailanganin ni Yezuan ng isa pang 4 o 5 araw para makalusot sa susunod na pagkakataon. Kung maghihintay siya hanggang sa makalusot siya, 2 araw na lang ang natitira para makalusot. Gayunpaman, kung siya ay makalusot ngayon, ito ay mapanganib, at ang 3 clone ay nasa panganib na mahulog. Pagkatapos ng lahat, sina Luo at Po Tian ay hindi maaaring ipatawag ngayon. Wag na, Pharaoh na. Sa huli, gumawa ng desisyon si Yezuan. Umakyat na siya sa Immortal Realm at naging isang Immortal Reverend. Paano siya? Naging mahiyain. Pharaoh na. Kaagad, isinuot ni Yezuan ang Profound God Battle Armor at naglakad patungo sa gate na iyon. Boom! Bago pa man siya makalapit ay kusang bumukas ang gate na sinundan ng mga pagsabog ng malulutong na tunog. Bitik, bitik, bitik. Nagmamadaling ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nalaman na mayroong isang hanay ng mga mekanikal na braso sa kanyang harapan, mabilis na umindayog sa regular na pattern. Mechanical maze. Sa isang iglap, nag-react si Yezuan. Ang mekanikal na maze sa kanyang harapan ay may isang pasukan lamang, ngunit ang bilis ng pag-indayog ng mga mekanikal na armas ay lubhang nakakatakot. Maging ang rank 9 Immortal Reverend ay kailangang mag-ingat. Kabanata 1802 Ling Xin Zenrin. Dahil hindi buhay na nilalang si Wizentian, maaari siyang ipatawag. Kung nasa planting space pa sina Trilao at Shira Ghost Lord, malamang na hindi ito gagana. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay nagpasya na hayaan muna si Wizentian na mag-scout. Nag-transform si Wizentian sa isang pinong karayom at pinili ang unang landas na papasok.
Sa pamamagitan ng shared vision, malinaw na nakikita ni Yezuan na ang landas ay puno ng mga mekanikal na armas at napakahaba, hindi isang bagay na madadaanan ng ordinaryong tao. Ang mechanical maze na ito ay magkakaugnay, at hindi ko alam kung saan ang labasan. Nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo si Yezuan. Bagamat kakayanin ni Wizentian ang mga mekanikal na armas na ito, magtatagal pa rin ang paggamit ng Immortal Grade Devouring System upang gumuhit ng mapa. Dahil hindi magagamit ang Eye of Void dito, maaari na lang niyang hintayin si Wizentian na mahanap ang exit, pagkatapos ay bumalik ng isang beses at dumaan muli. Medyo matagal ang hakbang na ito, ngunit kalahating araw lang. Pagkatapos, si Wizentian ay gumugol ng isa pang kalahating araw sa pagbabalik, na binago pabalik sa Profound God Armor at sinangkapan si Yezuan. Susunod, bahala na si Yezuan na kumilos ng mag-isa. Kung si Yezuan, isang second-grade Immortal Venerable, malamang na hindi siya makakalusot. Ang paggamit ng Heavenly Fire 3 Transformations ay maaaring pansamantalang iangat si Yezuan sa 5th-grade Immortal Venerable, ngunit ang Heavenly Fire 3 Transformations ay may limitadong tagal. Kapag nag-expire na ang tagal, babalik si Yezuan sa 2nd-grade Immortal Venerable. Gayunpaman, iba ang mga bagay pagkatapos na maisuot ang Profound God Armor. Mukhang walang lugar na makapagpahinga sa daan. Pagkatapos gamitin ang Heavenly Fire 3 Transformations, subukang tumawid ng kaunti. Kapag lumalamig na ang Heavenly Fire 3 Transformations, matatalo lang ako ng mga mekanikal na braso na ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung may mapagpahingahan man sa daan, madali lang, pero wala, kaya matatalo lang siya, which counts as rest. Gamit ang Profound God Armor at ang Undying Divine Phoenix Bloodline, dapat na makayanan ni Yezuan ang mga pag-ataking ito. Matapos ihanda ang sarili sa pag-iisip, direktang nagsimulang kumilos si Yezuan. Tumakbo siya at sumugod sa mechanical maze. Suot ang Profound God Armor at paggamit ng Heavenly Fire 3 Transformations, mabilis na kumilos si Yezuan, madaling nakaiwas sa mga hadlang na ito, at sumulong ayon sa mapa sa Immortal Grade Devouring System. Gayunpaman, ang tagal ng Heavenly Fire 3 Transformations ay mabilis na nag-expire, at ang bilis ni Yezuan ay bumaba. Bang! 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 Kumalat ang mga muffled na tunog habang si Yezuan ay tinamaan ng mga mekanikal na braso, na tumatalbog na parang bola. Sa kabutihang palad, ang Profound God Armor ay napakatibay, at sa bilis ng pagbawi ng Undying Divine Phoenix Bloodline, nagawa ni Yezuan na kumapit. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon, 3 pagbabago ng langit na apoy, 4 pagbabago. Muling ginamit ni Yezuan ang Heavenly Fire 3 Transformations at nagsimulang mag-sprint muli. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, sa wakas ay umalis siya sa mechanical maze, ngunit ito ay makalipas ang 2 araw. Kasama ang araw na ginamit ni Wizentian, ito ay 3 araw. Sa 2 araw na ito, hindi alam ni Yezuan kung ilang palo ang kanyang natamo, ngunit sa kabutihang palad, umalis siya sa mechanical maze. Kahit ako ay nahirapan, tapos iyong mga 8th grade at 9th grade Immortal Venerables ay malamang na hindi makalusot, di ba? Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, wala siyang masyadong pakialam. Ang buhay ng mga taong iyon ay walang kinalaman sa kanya. Pinili nila ang landas na ito. Tsaka baka hindi pa sila nakapasok. Matapos dumaan sa mechanical maze, sinuri ni Yezuan ang bagong kapaligiran. Napakaluwag dito, parang nasa isang malaking bulwagan, na may isang mekanikal na puppet lamang sa harapan. Binata, talunin ang makinang papel na ito, at makapasa ka. Isang boses ang pumasok sa tenga ni Yezuan. Sino ang nagsasalita? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Bata, hanggat matatalo mo ito, makikita mo ako, at pagkatapos ay malalaman mo kung sino ako. Muling umalangaw ang boses sa hall. Dahil iyon ang kaso, sisirain ko ito. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at inisip ang sarili, system analysis. Ang puppet na ito ay dapat na may mga depekto, at sa napakalakas ng Immortal Grade Devouring System, hindi dapat maging problema ang pag-scan para sa mga bahid. Bitik. Sa sandaling ito, nagsimula ring gumalaw ang papel, napakabilis, kahit sa antas ng Immortal Emperor. Naalala rin ni Yezuan na ang mechanical maze ngayon lang ay dapat nasa Immortal Emperor level.
Gayunpaman, lutisin muna natin ang problemang ito. Ding, matagumpay ang pagsusuri. Bago sumugod ang PPA, nag-prompt ang system. Ang kahinaan ng PPA na ito ay nasa isang tiyak na punto sa likod nito. Hanggat ito ay hinampas ng malakas, maaari itong talunin. Pumunta ka, hindi nag-aksaya ng anumang salita si Yezuan. Direkta niyang isinakripisyo ang Fire Immortal Sword, isinuot ang Profound God Armor, at nagmamadaling umakyat. Khlang, khlang, khlang. Umalangaw-ngaw ang serye ng malulutong na tunog sa bulwagan. Hindi magagamit ni Yezuan ang Heavenly Fire 3 transformations ngayon, kaya maaari lamang siyang umasa sa Profound God Armor upang labanan ang puppet na ito. Siyempre, siya ang laging binubugbog sa laban. Gayunpaman, pagkatapos na lumamig ang Heavenly Fire 3 transformations, direkta siyang sumabog. Tatlong pagbabago ng langit na apoy, ikatlong pagbabago. Kaagad, ang kaharian ni Yezuan ay direktang tumaas mula sa 2nd grade Immortal Venerable hanggang 5th grade Immortal Venerable. Kaagad pagkatapos, mabilis niyang ginamit ang Eye of Assassination para pumunta sa likod ng PPA, at pagkatapos ay itinulak palabas gamit ang kanyang espada. Bitik. Ang espadang ito ay tumpak na tumusok sa kahinaan ng PPA nang walang isang paglihis. Sa susunod na sandali, ang PPA ay agad na nawasak. Binata, napakahusay mo. Noong una, itinakda ko ito bilang isang labanan-laban sa parehong antas, ngunit hindi ko inaasahan na isang taong mababa sa antas ng Immortal Emperor ang maglalakas loob na pasukin ang aking mga guho. Nagulat ka sa akin. Tumunog ang misteryosong boses. Masyadong mabait si Senior. Nagmamadaling kinuyam ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Itapon mo ang PPA na ito. Ang kahinaan na iyon ay sadyang iniwan ko. Kung hindi, sa iyong lakas, imposibleng talunin ito. Kasunod ng kahulugan ng boses na ito, nagmamadaling inalis ni Yezuan ang puppet na ito na nagkawatak-watek na. Nakikita niya na ito ay isang magandang bagay. Pumunta ka sa pintong iyon, at mahahanap mo ako. Kaagad, mabilis na pumasok si Yezuan sa pintuan sa harapan. Pagkatapos niyang dumaan, nakita niya ang multo ng isang medyo may edad na nakatayo sa harapan. Pagbati, Senior. Nagmamadaling sabi ni Yezuan. Ikanaway ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at sinabing, ang guho na ito ay ginawa ko ng basta-basta, ngunit iniwan ko ang aking panghabambuhay na pag-aaral dito. Nalampasan mo na ang 2 antas. Hanggat pumasa ka sa isa pang antas, maaari mong makuha ang aking mana. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Hayaan mo muna akong magpakilala. Ako ay tinatawag na Lingzin Zenren. Hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Ito ay isang natitirang kaisipan na naiwan sa akin. Kung maaari mong makuha ang aking mana, maaari mong subukang hanapin ako. Baka tanggapin kita bilang isang disipulo, sabi ng medyo may edad na. Lingzin Zenren. Natigil ang isip ni Yezuan. Zenren, anong klaseng pamagat ito? Kung ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa antas pa rin ng Immortal Emperor, kung gayon dapat niyang tawagin ang kanyang sarili na Lingzin Immortal Emperor o isang katulad nito. Tila nabali na niya ang tanikala ng Immortal Emperor at naabot na niya ang mas mataas na antas ng kaharian. Kabanata 1803, 100 Machines Exercise. Bago mo, marami na ang nabigo. Lahat ng mga nabigo ay nakulong ko dito. Ang pinakamatagal ay sa milyon-milyong taon. Pagkatapos magsalita ni Lingzin Zenren, isang serye ng mga puppet ang lumabas mula sa kanyang likuran, na nagsasabing, ang mga puppet na ito ay nasa antas ng rank 1 Immortal Emperors. Ang ikatlong pagsubok ay ang talunin mo ang 100 puppet. 100. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kanina lang, isang puppet lang ang nagawa niyang talunin sa pamamagitan ng pag-asa sa Heavenly Fire 3 transformations. Ngayon, ang paghiling sa kanya na hamunin ang 100 puppet ay malamang na imposible. Ang mga puppet na ito ay maaari lamang gamitin ang kapangyarihang panlaban ng isang rank 1 Immortal Emperor sa ngayon. Kung sila ay sisibog ng buong lakas, kahit isang rank 9 Immortal Emperor ay madaling madudurog. Kailangan mo lamang hanapin ang kanilang mga kahinaan isa-isa, at maaari mo silang talunin ng paisa-isa, sabi ni Lingzin Zenren. Naiintindihan ni Junior. Bahagyang tumango si Yezuan at sinabing, gayunpaman, Senyor, maaari mo bang payagan si Junior na magpahinga ng 2 araw bago subukang muli ang hamon? Pwede ka.
Tumango si Ling Xin Zhenren. Ang hindi niya alam ay pagkatapos ng 2 araw, si Ye Zuan ay maaaring makalusot muli at direktang umabant sa rank 3 Immortal Venerable. Sa oras na iyon, makakaasa siya sa Heavenly Fire 3 transformations para talunin ang 100 puppet na ito sa isang iglap. Kasunod nito, nagsimulang magpahinga si Ye Zuan. Ding, ang host ay nakalusot at kasalukuyang isang rank 3 Immortal Venerable. Si Ding, Sherry Ghost Venerable, Megatron, Yanming Ghost Lord, at Heaven-Piercing Divine Ape ay nakalusot at kasalukuyang nasa rank 7 Immortal Venerables. Pagkalipas ng 2 araw, nakalusot si Ye Zuan gaya ng inaasahan. Kaya ganyan, nasa bingit ka na ng paglusot. Hindi napigilan ni Ling Xin Zhenren na mapabuntong hininga, gayunpaman, hindi mahalaga. Hanggat hindi ka pa nakakarating sa kaharian ng Immortal Emperor, hindi magbabago ang kapangyarihang panlaban na ibinibigay ng mga puppet na ito. Bagamat sinabi niya iyon, mas tumitingin si Ling Xin Zhenren kay Ye Zuan, mas nalulugod siyang natagpuan siya. Lumalaban sa napakaraming kaharian, kahit na hindi pa niya nakita ang marami. Bukod dito, ang mga henyo na nakita niya ay lahat ay may mahusay na background, napakalaki ng kanilang mga kalaban na may immortal na mga diskarte at kagamitan, na nagpapahintulot sa kanila na hamanin ang mga mas mataas sa kanilang antas. Bagamat medyo umaasa din si Ye Zuan sa Profound God Battle Armor, ang kanyang sariling lakas ay hindi mahina, gaya ng masasabi ni Ling Xin Zhenren sa isang sulyap. "Senyor, handa na ako," sabi ni Ye Zuan. "Sige, magsisimula na tayo sa loob ng 3 segundo." Bahagyang tumango si Ling Xin Zhenren. Sa katunayan, sa loob ng 2 araw na ito, ginamit na ni Ye Zuan ang Immortal Grade Devouring System para aiskan ang 100 puppet na ito. Ang mga mahahalagang punto ng bawat isa sa 100 puppet na ito ay magkakaiba, ngunit hindi ito problema para kay Ye Zuan ngayon. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang pumasa, kung hindi ay makulong siya rito ni Ling Xin Zhenren. Katsa, katsa, katsa. Makalipas ang 3 segundo, gumalaw ang 100 puppet na ito, at ang isa sa kanila ay direktang dumaan sa multo ni Ling Xin Zhenren at sumugod patungo kay Ye Zuan. 3 pagbabago ng langit na apoy, 3 pagbabago. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap, at ang kanyang kaharian ay agad na tumaas sa rank 6 Immortal Venerable. Pagkatapos, nag-transform siya sa isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa 100 puppet na ito. Napakabilis ng kanyang bilis, lampas pa sa bilis ng mga puppet. Sa isang tulak ng Departure Fire Immortal Sword, kaya niyang talunin ang isang puppet. 1 puppet, 2 puppet, 5 puppet, 10 puppet. Ang bilang ng mga puppet ay mabilis na bumababa. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Ling Xin Zhenren na tumingin kay Ye Zuan ng may bagong mga mata. Kahit na ang mga eksperto sa antas ng Immortal Emperor ay hindi mahanap ang mga bahid sa napakaikling panahon. Ang mga puppet na ito ay hindi mahirap pakitunguhan. Hanggat ang isa ay rank 2 Immortal Emperor, maiiwasan nila sila. Ang mahalagang bagay ay mahirap hanapin ang mahahalagang punto, at ang isa ay mauubos hanggang mamatay. Di nagtagal, higit sa kalahati ng mga puppet sa field ay binuwag ni Ye Zuan, at ang Heavenly Fire 3 transformations ni Ye Zuan ay may tagal pa rin. Hindi dapat maging problema ang talunin ang lahat ng natitirang puppet sa natitirang oras. Totoo nga, ang natitirang mga puppet ay hindi napigilan ang mga yapak ni Ye Zuan, at sapilitang pinaghiwa-hiwalay. Bahagyang nagulat si Ling Xin Zhenren. Ang pag-alis sa kaharian ni Ye Zuan, kahit na ang mga 1 o 2 kaharian na mas mataas kaysa sa mga puppet ay malamang na hindi mahanap ang mga kapintasan ng ganoon kabilis. Bukod dito, ang mga puppet na ito ay kinokontrol niya, at ang kapangyarihang panlaban na kanilang ibibigay ay magiging katulad ng naghamon. Kung ito ay isang rank 1 Immortal Emperor, kung gayon ang 100 puppet na ito ay gagamit ng kapangyarihang labanan ng isang rank 1 Immortal Emperor. Kung ito ay isang rank 9 Immortal Emperor, ito ang magiging combat power ng isang rank 9 Immortal Emperor. Gayunpaman, si Ye Zuan ay tumawid sa ilang kaharian at nakapasa sa pagsubok na ito, na sapat na upang i-highlight ang kanyang kakayahan. Mabuti, napakahusay, binata, nalampasan mo ang 3 pagsubok na ito. Tumango si Ling Xin Zhenren na may kasiyahan. Nang marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan ay hindi maiwasang bahagyang kumulubot.
Mukhang madadaanan niya itong time-space relic. Bukod dito, maaari rin niyang makuha ang mana nitong Lingzin Zenrin, na talagang mahusay. Bago pa siya makapag-react, ikinaway ni Lingzin Zenrin ang kanyang kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang mga salita sa hangin. Ding, natuklasan ng host ang 100 machine manipulation. Gusto mo ba itong kopyahin? Oo, Ding. Matagumpay na nakopya ng host. Gusto mo bang matutunan agad? Oo. Bagamat hindi niya alam kung ano ito, dahil ito ay mana ni Lingzin Zenrin, ito ay dapat na isang magandang bagay. Ito ay tinatawag na 100 machine manipulation, na naglalaman ng paraan ng pagkontrol sa 100 puppet na ito. Maaari mong hayaan silang bumuo ng iba't ibang pormas sayon ng labanan upang ipagtanggol laban sa mga kaaway. Muling ikinaway ni Lingzin Zenrin ang kanyang kamay, at ang 100 puppet ay muling pinagsama. Pagkatapos ay sinabi niya, ang 100 puppet na ito ay pinadalisay ko lamang, kaya magkakaroon ng mga kapintasan. Sa hinaharap, kung mahahanap mo ako, ibibigay ko sa iyo ang mga Lingzin puppets. Sa oras na iyon, sa pakikipagtulungan ng 100 machine manipulation, maaari mo ring labanan ang isang tunay na tao. Tunay na tao, narinig ni Yezuan ang isang mahalagang salita. Tunay na tao, maaaring ito ay isang kaharian. Sige, maaari mo na ngayong kontrolin ang relic na ito, at maaari mong harapin ang mga taong iyon ayon sa gusto mo. Gayunpaman, mayroong isa sa kanila na may kadugo ng dati kong kaibigan at hindi sinasadyang nakapasok. Tila siya ay tinatawag na Ling Kai. Hayaan mo siya, sabi ni Lingzin Zenrin. Oo, senyor. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala ang multo ni Lingzin Zenrin, nang hindi man lang iniwan ang kanyang sariling lokasyon o pagkakakilanlan. Tila si Yezuan mismo ang dapat na hanapin ito. Gayunpaman, ang clue ay nasa Ling Kai na iyon, dahil sinabi ni Lingzin Zenrin na ang Ling Kai na ito ay inapo ng kanyang matandang kaibigan. Sa oras na iyon, hanggat sinusunod niya ang clue na ito, dapat niyang mahanap ito. Boom! Sa oras na ito, biglang bumukas ang isang gate sa tabi ng bulwagan na ito. Nagmamadaling pumasok si Yezuan at nakitang may daan-daang tao ang nakakulong sa loob. Hindi lang iyon, ngunit ang mga aura ng mga taong ito ay mas malakas kaysa sa kanya, at mayroon pang mga high-rank immortal emperors. Diyos ko, si Yezuan ay labis na natakot at nagmamadaling tumingin sa paligid. Oo naman, nakita niya ang mga bakas ng Three Old Man at Sheer Ghost Venerable. Young Master, dumating ka na sa wakas. Naghintay ako ng maraming taon. Medyo walang magawang sabi ni Three Old Man. Maraming taon. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ilang segundo lang ang pagitan niya at ng Three Old Man, ngunit ang pagkakaiba sa oras ay talagang kinakalkala sa mga taon, na masyadong nakakatakot. No wonder hindi magagamit ang time reversal niya. Kaya ganyan ang nangyari. Wow, may tao dito. Hoy, binata, ilabas mo ako dali. Bata, bilasan mo at bitawan mo ako, o bugbugin kita hanggang mamatay. Kabanata 1804 na banal na kaharian. Ang mga taong ito ay lahat ay nakakulong ng hiwalay at protektado ng mga pormasayon, kaya hindi sila nagdulot ng banta sa kanya. Kung makakalabas sila, maaari talaga nilang patayin si Yezuan, ngunit kung makakalabas sila, bakit kailangan pang magbanta? Kinokontrol na ngayon ni Yezuan ang temporal relic na ito, kaya diretsyo niyang pinakawalan ng Three Old at ang Azure Ghost Lord. Kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang daang ordinaryong manika. Sa 100 machine manipulation, makokontrol ko agad ang daang ordinaryong puppet na ito at pagsamahin ang mga ito sa iba't ibang porma sayon ng labanan. Gayunpaman, sa aking kasalukuyang kaharian, ang lakas na ipinapakita nila sa ilalim ng aking kontrol ay malamang na wala pang 10,000. Kailangan kong maghintay hanggang mamaya. Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili, pagkatapos ay naghanda upang ipatupad ang isang plano, dalhin ang lahat sa lugar ng pagtatanim. Lahat kayo ay nabigong dumaan sa relic na ito at natrap ng Real Man Lingzin. Nagkataon, nakapasa na ako sa assessment ng Real Man Lingzin. Ngayon, nasa aking mga kamay ang inyong buhay. Mabagal na sabi ni Yezuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Ano, tunay na lalaking Lingzin? Ang master ng relic na ito ay talagang isang tunay na lalaki. Heavens, itong third grade immortal venerable ay talagang nakakuha ng mana ng isang tunay na lalaki.
Siguro kung anong klaseng swerte ang mayroon siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngayong kontrolado na niya ang relic na ito, kung maglakas loob kang magsalita muli ng kalokohan, naniniwala ka bang papatayin ka niya? Ang halos 1,000 tao na ito ay tumahimik lahat. Sa grupong ito, ang pinakamalakas ay ang 9th grade Immortal Emperor, na isang super combat power. Gayunpaman, binalak ni Yezuan na itago ang mga ito sa lugar ng pagtatanim kapag kinuha niya ang mga ito, at hindi na sila pakakawalan. Susunod, isa-isa kitang dadalhin sa aking espasyo. Ang sinumang maglakas loob na tumanggi ay papatayin ng walang kitiliwasan. Biglang nanlamig ang mukha ni Yezuan habang nakatingin sa paligid. Napalunok ang lahat, nanunuyo ang lalamunan. Ang pinakamahina sa grupong ito ay isang first grade Immortal Emperor. Ang mahuli ng tunay na lalaking Lingzin ay isang bagay, ngunit ngayon ay nahuhulog na sila sa mga kamay ng isang ikatlong baitang Immortal Venerable na hindi kahit isang Immortal Emperor. Ito ay talagang isang kahihiyan. Gayunpaman, hindi nila alam na hindi ganap na makontrol ni Yezuan ang daang mga puppet. Pagkatapos ng lahat, hindi nila mahulaan ang mga pamamaraan ng isang tunay na lalaki. Okay, napakahusay, magsimula tayo. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay binalot ang isang first-grade Immortal Emperor ng enerhiya ng planting space. Ang first-grade Immortal Emperor na ito ay hindi nang ahas na lumaban kahit kaunti at direktang dinala sa planting space. Kapag nasa loob na ng planting space, kahit isang ika-9 na baitang Immortal Emperor ay mabibilong sa kamatayan. Pagkatapos, sunod-sunod na Immortal Emperor ang kinuha ni Yezuan. Sa ngayon, walang lumaban. Gayunpaman, pagkatapos na makasama ni Yezuan ang mahigit 100 tao, sa wakas ay nakatagpo siya ng kabiguan. Ito ay isang ika-4 na baitang Immortal Emperor, ang isa na nagpagalit kay Yezuan kanina. Anong pangalan mo? Tanong ni Yezuan. Ako si Lin Yuanlong. Patayin mo ako o putulin mo ako, gawin mo ang gusto mo. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yezuan at tumango. Sinabing, may tao, patayin mo siya, at bibigyan kita ng kalayaan pagkatapos. Ako, gagawin ko, masaya akong maglingkod. Kaagad, ang lahat ng Immortal Emperors ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Ang pagpatay sa isang ika-4 na baitang Immortal Emperor kapalit ng karapatan sa kalayaan ay talagang isang magandang deal. Takot na takot ang matipunong lalaki kaya namutla ang mukha. Bago pa niya may buka ang kanyang bibig, ang harang sa kanyang likuran ay biglang nawala, at isang ika-6 na baitang Immortal Emperor ang nag-drill, agad na tumusok sa kanyang Immortal Heart. Patayin ang manok para takutin ang mga unggoy. Sa ganitong paraan lamang papasok sa lugar ng pagtatanim ang mga taong sumunod. Napakabuti, bibigyan kita ng kalayaan pagkaraan ng ilang sandali. Ako, si Yezuan, tumutupad sa aking salita. Sabi ni Yezuan sa ika-6 na baitang Immortal Emperor. Salamat, salamat. Ang ika-6 na baitang Immortal Emperor ay nagmamadaling nagpasalamat sa kanya. Sumunod, maayos na nagpatuloy si Yezuan, dinadala ang lahat sa lugar ng pagtatanim nang walang nawawala kahit isa. Maging ang 9th grade Immortal Emperor ay nag-alinlangan bago kinuha ni Yezuan. Ang isang ika-9 na baitang Immortal Emperor ay napakalapit na sa isang tunay na lalaki, ngunit ngayon ang lugar ng pagtatanim ay nasa mataas na antas, at hindi siya makaalis sa kanyang paraan. Sa ganitong paraan, lahat ng tiyan kunring ng mga taong ito ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Sok, ang daming natural na kayamanan ay sapat na para masira ko ng matagal. Ngumisi si Yezuan, sa pagkakataong ito ay tunay na siyang natamo at nakagawa ng pagpatay. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang kahilingan ng Realman Lingzin, na si Ling Kai. Kaagad, tumungo siya sa lugar ng pagtatanim at nagtanong, sa inyo, sino ang tinatawag na Ling Kai? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkatinginan ang lahat, at sa wakas ay lumabas ang isang tao. Ito ay isang ika-6 na baitang Immortal Emperor, at nagkataon, ito ay ang parehong ika-6 na baitang Immortal Emperor na pumatay kay Lin Yuanlong kanina. Ikaw, hinahanap mo ba ako? Tumingin si Ling Kai kay Yezuan nang may pagtataka. Sinabi ng tunay na lalaking Lingzin na inapo ka ng dati niyang kaibigan, hindi mo ba alam? Ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses. Matandang kaibigan.
Natigilan si Ling Kai at sinabing, ang aking ninuno ay may tunay na lalaki, ngunit naglakbay siya sa mundo, at maraming elder ang hindi pa siya nakita. Ano ang pangalan ng iyong ninuno? Tanong muli ni Yezuan. Ling lang. Walang iniisip na sagot ni Ling Kai. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Yezuan at sinabing, saang lupain ang tunay na lalaking iyon? Pagkatapos ng Immortal Emperor, may tunay na lalaki, at may half-step real man sa pagitan. Sabi ni Ling Kai, half-step real man, real man. Nang marinig ito, huminto si Yezuan sa kanyang puso. Sa ngayon, hindi pa siya Immortal Emperor, kaya napakalayo niya sa tunay na tao. Ngayon lang niya naalala na ang real man Lingzin ay nagsabi kanina na kung ang lahat ng 100 puppet ay papalitan ng Lingzin puppets, maaari pa nilang labanan ang isang real man. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Nakakalungkot na mahina ang kanyang kasalukuyang kontrol sa daang mga puppet, at magagamit lang niya ang mga puppet na ito bilang mga Mitchielm. Kung tungkol sa pakikipaglaban, dapat niyang ipaubaya ito kay Triol, Azure Ghost Lord, at iba pa. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Yezuan, pagkatapos ay nagtanong muli, maaari ba akong magtanong, anong lugar ito pagkatapos iwan ang relic na ito? Nanggaling ako sa ibang kontinente ng kalawakan. Iba pang mga kontinente ng kalawakan. Bahagyang nagulat si Ling Kai at sinabing, sa katunayan, ang ilang maliliit na kontinente sa kalawakan ay magkokonekta sa banal na mundo. Banal na mundo. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Anuman ang lugar na ito, ang tanging layunin niya ay ang maging pinakamalakas sa mundo. Ganon din kahit saan siya magpunta. Anyway, kailangan niyang mag-level up. Sige, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Ilalabas na kita pagkatapos kong iwan ang relic na ito. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, umalis siya patungo sa labasan ng relic. Para naman sa Asher Emperor ng Immortal World, Martial Empress, Undying Dragon Emperor, Crimson Dragon Emperor, at iba pa, natural na pinili ni Yezuan na huwag pansinin sila. Ang Three-Old at ang Azure Ghost Lord ay naunang pumasok, at pumasok siya makalipas ang ilang segundo, ngunit may pagkakaiba ng dekada sa pagitan nila. Kahit na sumunod sa kanya ang Asher Emperor at ang iba pa, magkakaroon ng malaking agwat. Kahit 1 taon, si Yezuan ay tamad na maghintay. At saka, hindi niya alam kung kailan papasok ang Asher Emperor at iba pa. Paano kung umabot ng 1,000 taon? Anong biro? Kabanata 1805 Pagsisiyasat. Fair na. Nang walang ibang salita, iniwan ni Yezuan ang time-space relic na ito, o sa halip, ang Spirit Heart relic. Kakaalis lang niya sa relic nang mag-prompt ang System, Ding, Host has completed a random task, Time-Space Bloodline Advanced. Nakumpleto ang random na gawain, at sumulong ang Time-Space Bloodline. Ngayon, ang rate ng daloy ng espasyo sa planting space ay nadagdagan sa 51,200 beses. 140 taon ang lumipas sa planting space para sa bawat araw na dumaraan sa labas, isa lang itong cultivation sheet. Pagkatapos umalis sa relic, dumating si Yezuan sa tinatawag na Saint Realm na binanggit ni Ling Kai. Kahit nasaan man siya, pare-pareho lang. Ito ang Saint Realm. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, naramdaman lamang na ang immortal na enerhiya ay 10 beses na mas sagana kaysa sa Immortal Realm. Ang paglilinang dito ay talagang isang kaaya-ayang bagay. Gayunpaman, kalalabas lang niya sa relic nang tumunog ang isa pang system prompt. Ding, nag-trigger ang host ng Chain Random Task, I escort si Ling Kai pabalik sa Ling Family Escort Agency. Kakalutas lang niya ng isang random na gawain, at ngayon ay isa pang chain random na gawain ang lumitaw. Ito ay mahusay, walang tinukoy na gantimpala, kaya parang nauugnay ito sa kahusayan ko sa pagkumpleto. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at iniharap ang kanyang sarili sa planting space, nagtanong, Ling Kai, saan matatagpuan ang iyong pamilya? Ako ay mula sa Ling Family Escort Agency, sagot ni Ling Kai. Ling Family Escort Agency, ha? Agad na hinanap ni Yezuan ang kanyang mga alaala. Dati siyang nakakolekta ng maraming Chenkun Ring at kinopya ang lahat ng mapa sa loob sa Immortal Grade Devouring System. Ngayon, magagamit na niya ang mga ito.
Hindi nagtagal, kinuha niya ang isang mapa at tiningnan ito. Ling Family Escort Agency, ha? Kung bibilas tayo, malamang aabot ng 3 araw. Sabi ni Yezuan sa sarili. Nagkalkula pa rin ito batay sa bilis ni Ling Kai. Dapat mong malaman na noong aksidenteng nakapasok si Ling Kai sa Spirit Heart Relic, isa lamang siyang third-rank Immortal Emperor. Ang pamilya ni Ling Kai, ang Ling Family Escort Agency, ay matatagpuan sa tabi ng isang lungsod at dalubhasa sa pag-escort ng mahahalagang bagay. Ito ay sinabi na may isang mahusay na reputasyon sa lugar na ito. Si Ling Kai ay apo ng Deputy Chief ng Ling Family Escort Agency, kaya nagkaroon din siya ng ilang katayuan sa Ling Family Escort Agency. Gayunpaman, dahil ito ay isang chain random na gawain, malamang na hindi ito magiging ganoon kadali pagkatapos ay escort si Ling Kai pabalik. Ling Kai, gaano ka nakatagal na nakulong sa loob? Tanong muli ni Yezuan. Halos 100,000 taon, matapat na sagot ni Ling Kai. 100,000 taon, napakatagal na. Huminto si Yezuan. Ang 100,000 taon ay parang isang pantasya sa kanya, at ang 100,000 taon ay sapat na para magbago ng malaki. Baka lumipat na ang Ling Family Escort Agency. Anuman, dahil ang sistema ay nagudyok na sa kanya, kung gayon ang Ling Family Escort Agency ay dapat na umiiral pa rin. Kaagad, pinakawalan ni Yezuan si Ling Kai at sinabing, may ipinagkatiwala sa akin ang Spirit Heart True Person, kaya kailangan kong pumunta sa Ling Family Escort Agency kasama ka. Pangunahan, okay, hindi nag-aksaya si Ling Kai ng kahit anong salita at direktang pinaalis si Yezuan. Bagamat nakalusot na siya sa 6th rank Immortal Emperor, dahil nakuha ni Yezuan ang mana ng Spirit Heart True Person at nakontrol din ng 100 puppet, malamang na hindi ganoon kadali ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, walang balak si Ling Kai na gumawa ng anuman kay Yezuan, baka may mangyari na hindi inaasahan. Pagkatapos, pinangunahan ni Ling Kai si Yezuan at lumipad patungo sa direksyon ng Ling Family Escort Agency. Gayunpaman, ang mga bagay ay talagang hindi ganoon kasimple. Pinangunahan ni Ling Kai si Yezuan sa buong 3 araw, ngunit wala siyang mahanap. Ang lugar na iyon mula noon ay direktang inabandona. Wala na ang mga tao. Wala na rin ang Ling Family Escort Agency. Anong nangyayari? Anong mga pagbabago ang nangyari sa 100,000 taon na ako ay nakulong? Nagulat si Ling Kai. Ang Ling Family Escort Agency, kung tutusin, ay isang pamilyang pinasa sa milyon-milyong taon, at mayroon pang ang half-step true person sa pamilya. Paanong mawala na lang? Ito ay talagang hindi isang madaling bagay. Hindi ko alam kung ang Ling Family Escort Agency ay nawasak o inilipat. Sumakit ang ulo ni Yezuan, at pagkatapos ay sinabi kay Ling Kai, posibleng lumayo sila. Napadaan lang tayo sa isang lungsod, bakit hindi tayo pumasok at magtanong? Okay, tumango si Ling Kai. Kung wala na ang Ling Family Escort Agency, hindi ba siya magiging palaboy na palaboy? Gayunpaman, 100,000 taon lamang ang lumipas, na hindi masyadong mahaba para sa isang Immortal Emperor. Kung nag-imbestiga sila, dapat nilang malaman. Kaagad, muling pinamunuan ni Ling Kai si Yezuan patungo sa isang lungsod na katatapos lang nilang madaanan. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang 4th rank Immortal Venerable. Ding, Azure Ghost Venerable, Megatron, Flame Nether Ghost Lord, Skybreaking Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 8th rank Immortal Venerable. Makalipas ang 1 araw at kalahati, dumating na sila. Sa panahong ito, muling nakapasok si Yezuan at ang iba pa. Gayunpaman, ang kaharian na ito ay itinuturing na mabuti sa Immortal Realm, ngunit sa Saint Realm, ito ang pinakamababang antas. Ang lungsod na ito ay tinawag na Silverlight City. Bagamat hindi ito malaki, mayroon itong malaking populasyon. Higit pa rito, ang mga tao sa loob ay hindi bababa sa antas ng Immortal Venerable, ang mga Immortal na Emperador ay nasa lahat ng dako, at maging ang mga half-step true person ay naruroon. Sa bawat lungsod, halos palaging may mga lugar kung saan maaari kang magtanong tungkol sa impormasyon, tulad ng mga inn. Pumasok sina Yezuan at Ling Kai sa pinakamalaking inn at nagtanong. Ang Ling Family Escort Agency mula 100,000 taon na ang nakakaraan. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dyan.
Ang Silverlight City ay itinatag lamang 50,000 taon na ang nakakaraan, sabi ng innkeeper. Kaya, ang Ling Family Escort Agency ay nawala 50,000 taon na ang nakalilipas. Mukhang kailangan nilang magtanong sa ibang tao. Nang malapit nang umalis sina Ye Zuan at Ling Kai, biglang nagsalita muli ang innkeeper, "Nga pala, hindi ko pa naririnig ang Ling Family Escort Agency, ngunit mayroong Lin Family Escort Agency sa Hilaga. Ahensya ng escort ng pamilya Lin." Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ye Zuan at Ling Kai na tumingin sa isa't isa. Magkaiba ang tunog ni Ling at Lin, ngunit medyo magkapareho lang sila. Gayunpaman, ang hitsura ng isang Lin Family Escort Agency ay talagang medyo nakakalito. "Innkeeper, ilang taon na ba itong Lin Family Escort Agency? Sino ang chief?" tanong ni Ling Kai. "Matagal na ito kaysa sa Silverlight City, mga 70,000 taon na ang nakalilipas, sa palagay ko." Ang pinuno ay tila tinatawag na Lin Miao, isang half-step true person. Sagot ng innkeeper. Matapos marinig ni Ling Kai ang pangalang ito, hindi napigilan ng kanyang katawan na manginig ng marahas. Noon, ang Ling Family Escort Agency ay may deputy chief na nagngangalang Lin Miao. Maaaring ito ay ang parehong tao. Nang makitang ganito si Ling Kai, naunawaan din ni Ye Zuan na ang Lin Family Escort Agency na ito ay malamang na may kaugnayan sa Ling Family Escort Agency mula 100,000 taon na ang nakakaraan. Mukhang nakahanap na sila ng clue. Agad naman silang nagtanong muli sa may-ari ng bahay tuluyan, sa pag-asang makakuha pa ng mga pahiwatig, ngunit ang tagapangasiwa ng bahay panuluyan ay nanggaling din sa ibang lugar, kaya't hindi niya masyadong alam. Pagkatapos umalis sa inn, hindi naiwasang magtanong ni Ye Zuan, "Ling Kai, si Lin Miao ba ito ay mula rin sa Ling Family Escort Agency noon?" "Oo, siya at ang lolo ko ay parehong deputy chief noon," tumanggo si Ling Kai at sinabi. Bigla niyang naalala si Lin Miao noon. Na si Lin Miao ay tahimik at gumawa ng maraming bagay para sa Ling Family Escort Agency, masigasig na nagtatrabaho, kaya naman siya ay naging deputy chief. Kabanata 1806 ang escort agency ni Lin. Sa makatuwid, nagpasya si Ye Zuan na bisitahin muna ang Lin Family Escort Agency upang kumpirmahin kung ang pinuno ng Lin Family Escort Agency ay si Lin Miao mula sa Ling Family Escort Agency. Kaagad, umalis muli sina Ye Zuan at Ling Kai, patungo sa Lin Family Escort Agency sa Hilaga. Makalipas ang isang araw, dumating sila sa Lin Family Escort Agency. "Greetings, esteemed guests, naghahanap ka ba ng escort?" Sa labas ng Lin Family Escort Agency, isang matipunong lalaki ang sumalubong sa kanila. Naramdaman ni Ling Kai na ang kabilang partido ay talagang isang 7th rank Immortal Emperor level expert. Para maging gatekeeper ang gayong tao, ang Lin Family Escort Agency na ito ay tila mas malakas kaysa sa nakaraang Ling Family Escort Agency. "Nandito ako para maghanap ng tao," direktang sabi ni Ling Kai. "Sino ang hinahanap mo?" nagtatakang tanong ng matipunong lalaki. "Ang pinuno ng Lin Family Escort Agency, Lin Miao." Nang matapos magsalita si Ling Kai, ang matipunong lalaki ay halatang natigilan saglit bago sinabing, "Saan ka nanggaling? Humihiling na makita kaagad ang aming pinuno." "Sino ka sa palagay mo?" Nang makitang wala si Ling Kai para kumuha ng escort, ang matipunong lalaki ay tamad na mag-aksaya ng mga salita, at ang kanyang ugali ay nagbago ng husto. Magsasalita pa lang si Ling Kai, biglang ibinalita ni Ye Zuan ang kanyang boses, "Huwag magmadali. Tingnan kung may makikita tayong larawan ni Lin Miao, ang hepe ng Lin Family Escort Agency." Nang marinig ito, nagulat si Ling Kai. Paano niya nakalimutan ang pamamaraang ito? Kung si Lin Miao, ang hepe ng Lin Family Escort Agency na ito, ay kapareho ni Lin Miao, ang dating deputy chief ng Ling Family Escort Agency, malalaman ni Ling Kai sa isang sulyap. Pagkatapos, muling umalis sina Ye Zuan at Ling Kai, at ang una ay POM unit sa kawalan at bumalik sa Silverlight City. Dito, dapat silang makahanap ng larawan ni Lin Miao. Oo naman, wala pang 5 minuto, bumili sina Ye Zuan at Ling Kai ng lumulutang na anino na kristal, na naglalaman ng eksena ni Lin Miao, ang hepe ng Lin Family Escort Agency, na dumadaan sa Silverlight City. Siya yun. Nang makita itong si Lin Miao, agad na tumanggo si Ling Kai.
Nangangahulugan ito na si Lin Miao, ang kasalukuyang pinuno ng Lin Family Escort Agency, ay kaparehong tao ni Lin Miao, ang Deputy Chief ng Lin Family Escort Agency 10,000 taon na ang nakalilipas. Dahil iyon ang kaso, magiging madali itong pangasiwaan. Pagkatapos, pinunit ni Ye Zuan ang kawalan at bumalik. Dahil itong Lin Miao ay ang Lin Miao na kilala ni Ling Kai, kung gayon dapat din niyang tandaan si Ling Kai. Pagkatapos ng lahat, ang lolo ni Ling Kai ay isa ring Deputy Chief, at ang kanyang lolo sa tuhod ay ang pinuno ng buong Lin Family Escort Agency. Sa makatuwid, nais niyang gamitin ang pinakasimpleng paraan. Lolo Lin Miao, ako si Ling Kai, ang apo ni Lin Biao. Nakabalik na ako mula sa aking pagsasanay, at humihiling ako ng madla. Nag-ipon ng lakas ng loob si Ling Kai at sumigaw sa labas ng Lin Family Escort Agency. Nakakabingi ang boses na bumabagsak sa pandinig ng lahat sa Lin Family Escort Agency. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nilock ng matipunong lalaki sa pintuan si Ling Kai. At sumugod siya upang patayin. Bastard, how dare you disturb others? Panuulin mong sasampalin kita hanggang mamatay. Bagamat ang matipunong lalaking ito ay medyo nagulat, si Ling Kai ay nagmukhang dukha at sira. Paano kaya niya makikilala si Lin Miao, ang hepe ng Lin Family Escort Agency? Hindi pwede. Sa isang iglap, ang matipunong lalaking ito ay sumulpot sa harap ni Ling Kai at direktang sumuntok. Matandang puno, ibaba mo siya. Agad na tinawag ni Ye Zuan ang Old Tree, na nakasuot na ng Zuan God Battle Armor. Bang! Hinarang ng matandang puno ang suntok na ito at napaatras pa ang matipunong lalaki. Ang kalaban ay isang 7th rank Immortal Emperor, at bagaman ang Old Tree ay isang 8th rank Immortal Venerable, na nakasuot ng Zuan God Battle Armor, hindi siya natatakot sa kalaban. Siyempre, malinaw na minamaliit siya ng kalaban, at kasabay ng biglaang pagsulpot ng Old Tree, napaatras siya. Bastard, humihingi ka ng kamatayan. Galit na galit ang matipunong lalaki nang mapaatras siya. Ngunit sa susunod na sandali, isang tao ang lumabas mula sa Lin Family Escort Agency at sumigaw, "Stop!" Nang marinig ito, nang inag agad ang katawan ng matipunong lalaki, at pinigilan niya ang kamay. Ang taong dumating ay ang tagapangasiwa ng Lin Family Escort Agency, na halos ganap na namamahala sa mga gawain ng Lin Family Escort Agency. Nakikilala siya ng matipunong lalaki sa kanyang boses. Tito Lee. Nakilala siya ni Ling Kai at agad niyang sinabi, "Tio Lee." "Ling Kai, ikaw talaga." Bumagsak si Uncle Lee sa lupa nang may pagtataka at nagtanong, "Saan ka nanggaling nitong mga taon?" "Lumabas ako para magsanay at ngayon lang ako nakabalik," sabi ni Ling Kai. "Not bad, not bad. Naalala ko noong umalis ka, 3rd rank Immortal Emperor ka lang, pero sa wala pang 10,000 taon, nakalusot ka na sa 6th rank Immortal Emperor." Tumanggo si Uncle Lee bilang kasiyahan. "Tito Lee, nasaan ang aking ama at lolo?" Hindi naiwasang magtanong ni Ling Kai dahil sa pagtataka. "Nako, samahan mo muna ako, at sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan," napabuntong hininga si Uncle Lee. Pagkatapos, pinangunahan niya sina Ling Kai at Ye Zuan sa Lin Family Escort Agency. Ang matipunong lalaki na kakagalaw lang ay talagang takot na lumalabas ang malamig na pawis. Hindi niya inaasahan na talagang kilala ni Ling Kai si Lin Miao. Sa kabutihang palad, hindi niya sinaktan si Ling Kai, kung hindi ay patay na siya. Sina Ye Zuan at Ling Kai, sa ilalim ng pamumuno ni Uncle Lee, ay pumasok sa Lin Family Escort Agency. Kasabay nito, tumunog ang system prompt sa sandaling pumasok si Ye Zuan sa gate ng Lin Family Escort Agency. Ding! Natapos na ng host ang misyon ng pag-escort kay Ling Kai pabalik sa Ling Family Escort Agency. Kumpleto na ang unang singsing ng misyon. Gayunpaman, ang pangalawang singsing ng misyon ay tila hindi pa na-trigger. Dinala ni Tio Lee si Ling Kai sa isang silid, at bago siya makapagsalita, muling nagtanong si Ling Kai, "Tio Lee, nasaan ang aking pamilya?" Lahat sila lumayo. Sagot ni Uncle Lee, "Lumipat." "Para saan?" Nagtatakang tanong ni Ling Kai. Umiling si Uncle Lee at nagsabi, "Hindi rin ako masyadong malinaw tungkol dito. Noon, ang iyong lolo sa tuhod, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nagsimulang ayusin ang mga tao ng iyong pamilya Ling, naghahanda na lumayo.
Ang dahilan nito, natatakot ako na ang lolo mo lang ang nakakaalam. Kahit ang lolo mo ay hindi alam. Maya-maya, umalis sila, naiwan ang isang magulong Ling Family Escort Agency. Hindi na kayanan ni Lin Miao, kaya inayos niya ito at itinatag ang Lin Family Escort Agency. Lolo sa tuhod lang ang nakakaalam ng dahilan ng paglipat. Medyo nalilito si Ling Kai. Ano ang nangyari na ayaw niyang sabihin kahit sa sarili niyang pamilya, at nagmadaling umalis. Hindi kaya may na-encounter silang isang bagay na maaaring umantong sa pagkalipol ng angkan. Pagkatapos, sa nakalipas na halos 10,000 taon, mayroon na ba silang balita? Tanong ni Ling Kai. Pagkaalis nila, maraming beses ding nag-imbestiga ang hepe, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakita. Ang lolo mo at ang iba pa, parang sumangga sa hangin. Umiling si Uncle Lee. Ito. Medyo nahirapan si Ling Kai na tanggapin, at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Ling Kai, hindi madaliin ang bagay na ito. Anyway, nagpadala na ng mga tao ang hepe para maghanap ng mga clue. Bakit hindi ka muna magstay dito? Kung may balita, aabisuhan ka kaagad, sabi ni Uncle Lee. Okay, kung gayon, guguluhin kita, Tio Lee. Tumango si Ling Kai. Sa ngayon, masasabing siya ay ganap na ignorante. At ang pansamantalang pananatili sa Lin Family Escort Agency ay isa ring magandang pagpipilian. Dati, maraming tao na may iba't ibang apelyido sa Lin Family Escort Agency, at nagkaroon din ng mga anak sina Lee Shu, Lin Miao, at iba pa. Medyo pamilyar si Ling Kai sa mga taong ito. Ling Kai, nakabalik ka na. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok ang isang binata. Pagkaraang makita siya, agad siyang nakilala ni Ling Kai at sinabing, Lin Chi. Kabanata 1807, si Lin Chi ay apo ni Lin Miao at nagkaroon ng magandang relasyon kay Ling Kai. Sa halos 100,000 taon na si Ling Kai ay nakulong sa Lingxin Ruins, nakalusot din siya mula sa 3rd Grade Immortal Emperor hanggang sa 7th Grade Immortal Emperor. Pagkatapos ng maraming taon, natural na mas naging malapit ang dalawang matalik na magkaibigan. Nakipag-chat si Ling Kai kay Lin Chi saglit at pagkatapos ay pansamantalang nanatili sa Lin Family Escort Agency, gayon din si Ye Zuan, dahil hindi pa niya na-trigger ang ikalawang yugto ng misyon. Gayunpaman, ang chain ng random na mga misyon na ito ay dapat na nauugnay kay Ling Kai. Nanatili si Ye Zuan sa Lin Family Escort Agency ng 2 o 3 araw, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ling Kai. May escort mission si Lin Chi at gusto mong sumali. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na sa pagkakataong ito ay maaaring. Ding, na-trigger ng host ang ikalawang yugto ng Chain of Random Missions, sundan ang escort team ni Lin Chi. Nag-prompt ang system. Oo naman, ang pangalawang yugto ng random na misyon ay lumitaw. Ling Kai, isama mo ako pagdating ng panahon. Nagmamadaling nagpadala ng mensahe si Ye Zuan. Si Lin Chi ay isa lamang 7th Grade Immortal Emperor, at ang escort mission na ito ay tila madali, kaya ang pagdaragdag ng isang tao ay ayos lang. Bukas, aalis sila sa Lin Family Escort Agency para i-escort ang isang bagay sa isang lungsod. Nadama ni Ye Zuan na ang misyon na ito ay malamang na hindi simple. Nang dumating ang susunod na araw, sumama si Ye Zuan kay Ling Kai at pagkatapos ay sumali sa escort team ni Lin Chi. Dati, sinabi ni Ling Kai kay Lin Chi na si Ye Zuan ay isang inapo lamang ng isang kaibigan, kaya hindi sineseryoso ni Lin Chi si Ye Zuan at wala siyang masyadong oras para bigyan siya ng pansin. Ayos lang sa kanya na maging isang bystander lang sa team. Ang escort team na ito, bilang karagdagan kay Lin Chi, ang 7th Grade Immortal Emperor, ay mayroon ding 4 na 6th Grade Immortal Emperors at higit sa 12 ng 5th Grade Immortal Emperors na nag-escort dito. Ang escort ay aabot ng halos kalahating buwan. Nakihalo si Ye Zuan sa pangkat na ito na kumikilos bilang isang bystander. Ang unang bahagi ng paglalakbay ay naging maayos, ngunit sa araw na nakapasok si Ye Zuan sa 5th Grade Immortal Venerable, may nangyari. Ang escort team ni Lin Chi ay hinarang ng isang grupo ng mga bandido. How dare you stop the Lin Family Escort Agency's shipment? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tumayo si Lin Chi sa harapan ng team at sinabi sa grupo ng mga bandido sa harapan niya.
Kapag ang Lin Family Escort Agency ay nag-escort ng mga kalakal, magdadala sila ng malaking bandila para malaman ng mga taong dumadaan kung saang puwersa sila kabilang. Malinaw na nakita ito ng grupong ito ng mga bandido, ngunit pinili pa rin silang pigilan, marahil dahil mayroon silang masamang intensyon. Hahaha, ang Lin Family Escort Agency, takot na takot ako. Tumawa ng malakas ang nangungunang bandido. Sa grupong ito ng mga tao, mayroong 3 6th grade Immortal Emperors, at ang natitirang 12-dosenang ay 5th grade Immortal Emperors at 4th grade Immortal Emperors. Kung lumaban sila, baka hindi nila kayang lumaban. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, umalis ka sa daan, o kakatayin namin kayong lahat. Galit na sabi ni Lin Chi. Dahil alam nilang sila ang Lin Family Escort Agency, naglakas loob pa rin silang harangin sila, totoong nanliligaw kay kamatayan. Tama na ang kalokohan, mga kapatid, humanda ka, nakawan ang padala. Sigaw ng leading man at pinatawag ang kanyang sandata. Nililigawan si kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Lin Chi, at nanguna siya. Shua, shua, shua. Agad na nagsimulang magsalubong ang mga lumilipad na espada ng magkabilang panig. Si Lin Chi, bilang nag-iisang 7th grade Immortal Emperor, ay natural na namumuna, direktang pinipiling pumatay sa bandidong grupo. Ang kanyang espada ay hindi ginamit para sa kontrol, ngunit hinawakan sa kanyang kamay. Si Lin Chi ay isang Sword Immortal. Damn it, isa siyang Sword Immortal, retreat. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng leading man, at mabilis itong umatras. Gusto mo nang umalis, huli na. Galit na sumigaw si Lin Chi at direktang naglaslas gamit ang kanyang espada, agad na hinati sa kalahati ang nangungunang bandido. Takot na takot ang dalawa pa sa grupo ng bandido kaya namutla ang kanilang mga mukha. Akala nila ay pantay-pantay sila, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalaki ang agwat. Huwag mo kaming papatayin, pinagkatiwalaan din kami. Nagmamadaling sumigaw ang isa sa 6th grade Immortal Emperor Bandits. Pinagkatiwalaan ng isang tao. Bahagyang nagulat si Lin Chi nang marinig niya ito. Kahit na siya, isang 7th grade Immortal Emperor, ay kayang gawin ang escort mission na ito, sino kaya ang nakatarget nito? Tumango ang bandido at sinabing, oo, ito ay isang lalaking nakaitim, hindi bababa sa 8th grade Immortal Emperor. Hiniling niya sa amin na pag nakawan ka, kung hindi ay sisirain niya ang pangkat nating bandido. Isang lalaking nakaitim, isang 8th grade Immortal Emperor. Bahagyang ipinikit ni Lin Chi ang kanyang mga mata, pakiramdam na nagsisinungaling ang kabilang partido. Gayunpaman, naisip din niya ang tungkol sa lakas ng kanyang Lin Family Escort Agency. Maaaring nag-iingat ang kabilang partido sa Lin Family Escort Agency, kaya hiniling nila sa iba na kumilos. Ito ay tila may katuturan. Kung ganoon, then go to hell. Malamig na sumangot si Lin Chi, at nahulog ang mahabang espada sa kanyang kamay, pinugutan ang lalaki. Ang lakas ng isang Sword Immortal ay hindi isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal, ang bandidong grupong ito ay nabura ng escort team ni Lin Chi, ngunit ang bandidong grupong ito ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang pahiwatig. May gustong nanakawan ang padala ko, tunay na nanliligaw kay kamatayan. Si Lin Chi ay sumangot muli ng malamig. Tumingin siya sa paligid at wala siyang nakitang kainahinalang tao, ngunit hindi nito masisiguro na wala sa malapit ang 8th grade Immortal Emperor. Bagamat malaki ang Lin Family Escort Agency, nagkaroon ng maraming pagnanakaw, ang ilan ay matagumpay at ang ilan ay nabigo. Gayunpaman, nadama ni Yezuan na sa pagkakataong ito ay hindi simple. Bago niya paalalahanan si Ling Kai, isang aura ang bumalot sa lahat. Ang daming walang kwentang basura, mukhang kailangan kong kumilos. Biglang, isang matandang boses ang umalangaw, at pagkatapos ay isang taong nakasuot ng itim ang bumungad sa mga mata ng lahat. Tumingin si Lin Chi at ang iba pa at naramdaman ito. Ikawalong baitang Immortal Emperor. Hindi, isa itong 9th grade Immortal Emperor. Ikaw pala, pinagbabantaan silang pagnanakawan ng padala ng aking Lin Family Escort Agency. Tanong ni Lin Chi, pinaikit ang kanyang mga mata. Ako ito. Malamig na sagot ng lalaking nakaitim. How dare you? Malakas na sigaw ni Lin Chi.
Ang isang 9th grade Immortal Emperor ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa kanyang 7th grade Immortal Emperor. Kahit na siya ay isang Sword Immortal, mahirap itong labanan. Ito ay mahalaga, hindi na tayo maaaring mag-aksaya pa ng oras, gumawa tayo ng mabilis na desisyon. Ang lalaking nakaitim ay nag-isip sa sarili, at pagkatapos ay direktang umatake. Whoosh whoosh whoosh. Isang bugzo ng hangin ang biglang lumitaw. Hindi inaasahan ni Lin Chi at ng iba pa ang lalaking nakaitim na aatake sa sandaling sinabi niyang gagawin niya ito, hindi man lang sineseryoso ang Lin Family Escort Agency. Gayunpaman, ang mga eksperto sa kaharian na ito ay hindi natatakot sa mga labanan ng grupo. Sa mga taong naruroon, malamang na si Lin Chi lang ang makakalaban sa kanya. Ling Kai, kunin mo na ang kargamento at umalis ka, pipigilan ko siya. Inihagis ni Lin Chi ang isang Chen-kun ring kay Ling Kai sa likod niya. Ang Chen-kun ring na ito ang hiniling ng kliyente na ihatid sa destinasyon, ngunit mayroong isang formation sa Chen-kun ring, at hindi ito mabubuksan ng walang espesyal na paraan. Okay, alam din ni Ling Kai na siya at ang iba pa ay hindi makakatulong, kaya pagkatapos mahuli ang Chen-kun ring, mabilis siyang tumalikod at umalis. Gusto mong umalis? Ang lalaking nakaitim ay sumangot ng malamig, direktang iniwan si Lin Chi at pinatay si Ling Kai. Gusto mo siyang habulin, natanong mo na ba ang espada ko? Direktang nilamon ni Lin Chi ang isang tableta na magpapalaki sa kanyang lakas, ngunit ito ay lubos na makakasira sa kanyang immortal heart, at maaaring hindi na siya makalusot sa hinaharap. Gayunpaman, sa ngayon, tila walang ibang paraan. Kung hindi niya ito kinain, baka mamatay silang lahat. Kabanata 1808, ang Oriole sa likod. Tinanggap ni Ling Kai ang singsing ng Chen-kun at agad na umalis kasama ang iba. Ang pamamaraan ng Lin Clan Escort Agency sa pagprotekta sa mga kalakal ay katulad ng Lin Clan Escort Agency. Kung nakatagpo sila ng mga bandido, itatapon muna nila ang mga kalakal sa iba, at pagkatapos ay gagamit sila ng mga panlilinlang upang magkalat sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong paraan, maaari nilang malito ang mga humahabol. Sa kabilang panig, si Yezuan, itong 5th grade Immortal Reverend, ay medyo kakaiba sa team na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamababa dito ay isang 5th grade Immortal Emperor, isang buong major realm na mas mataas kaysa sa kanya. Gayunpaman, nang tumakas si Ling Kai, isinama lang niya si Yezuan. Si Yezuan ay talagang naguguluhan. Ito dapat ang pangalawang bahagi ng Chain Random Quest, ngunit sinabi lang sa kanya ng system na sundin si Lin Chi, nang walang tinukoy na anuman. Mukhang hindi pa dumating ang oras. Ano ba talaga itong padala? Medyo curious si Yezuan. Ano ang dahilan kung bakit naging maingat ang isang 9th grade Immortal Emperor? Gayunpaman, 1 minuto lamang pagkatapos umalis ni Ling Kai kasama si Yezuan. Ding, na-trigger ng host ang ikatlong bahagi ng Chain Random Quest, patayin ang lalaking nakaitim at kunin ang kargamento. Ang Chain Random Quest ay talagang nilaktawan ang pangalawang bahagi at dumiretso sa ikatlong bahagi. Ano ang nangyayari? Kanina lang, nag-issue na siya ng Death Pursuit Order sa lalaking nakaitim, at hindi lang iyon, pero si Lin Chi din ang nakasuot sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay nakita niya na ang mga target ng dalawang Death Pursuit Order na ito ay unti-unting naghihiwalay. Sa pag-iisip tungkol sa pagkakaiba ng mga kaharian sa pagitan ni Lin Chi at ng lalaking nakaitim, may hula si Yezuan sa kanyang isipan. Maaaring nasugatan si Lin Chi ng lalaking nakaitim at tumatakas. Pero, kung ganoon nga, bakit hindi siya hinabol ng lalaking nakaitim? Biglang, tila may naisip si Yezuan at nagmamadaling ipinadala ang kanyang boses, Ling Kai, tingnan mo kung ano ang nasa loob nitong Chen-kun ring. May formation dito, walang malay na sabi ni Ling Kai. Ibigay mo sa akin. Agad na inagaw ni Yezuan ang singsing ng Chen-kun at itinapon ito sa planting space, humihingi ng tulong sa 9th grade Immortal Emperor sa planting space. Ang 9th grade Immortal Emperor na ito ay nakikinig lamang sa mga utos ni Yezuan sa planting space, at mabilis na sinira ang Chen-kun ring. Gayunpaman, talagang maraming magagandang bagay ang Chen-kun ring na ito, ngunit hindi ito umabot sa punto kung saan kikilos ang isang 9th grade Immortal Emperor. Ang singsing na Chen-kun na ito ay isang pang-aakit lamang, ang tunay na kargamento ay dapat nasa Lin Chi pa rin.
Nagbago ang mukha ni Yezuan. Ngayon lang, ang Immortal Grade Devouring System ang nag-udyok sa kanya na patayin ang lalaking nakaitim at kunin ang kargamento. Nangangahulugan ito na ang kargamento ay nahulog na sa mga kamay ng lalaking nakaitim. Sa madaling salita, ang itinapon ni Lin Shi kay Ling Kai kanina ay isang pekeng kargamento, at ang tunay na kargamento ay nasa Lin Shi pa rin. Kaya lang, nakita ng lalaking nakaitim ang puntong ito, kaya kinuha niya ang tunay na kargamento mula kay Lin Shi, at si Lin Shi ay malubhang nasugatan at pagkatapos ay tumakas. Sa makatuwid, ang mga target ng dalawang Death Pursuit Order ay patungo sa magkasalungat na direksyon. Ling Kai, bumalik ka muna. Pagkatapos kausapin ni Yezuan si Ling Kai, diretso niyang pinunit ang kawalan at dumaan dito, bumalik sa lugar kung saan nakatagpo niya ang lalaking nakaitim kanina. Ang lalaking nakaitim na ito ay napakabilis, at sa kanyang kaharian, walang paraan na makahabol siya. Mabagal lang akong humabol, umaasang titigil na ang kabilang partido para basagin ang formation sa Chenkunring ng kargamento. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung nagkataon, ang Mitron ay maaaring mag-transform sa Immortal Ascension Cloud Shoes ngayon, kaya ang bilis ay medyo mabilis. Sa Death Pursuit Order, hindi mawawala kay Yezuan ang lalaking nakaitim, ngunit hindi ganoon kadaling makabawi ng isang bagay mula sa 9th Grade Immortal Emperor na ito. Ako ay isa na ngayong 5th Grade Immortal Reverend, 3-Old, Azure Ghost Venerable, Mitron, at Pot Ian ay pawang mga 9th Grade Immortal Reverend. Kapag muli akong nakalusot, si Pot Ian ay dapat magkaroon ng 80% na pagkakataon na patayin ang lalaking nakaitim. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang lakas ni Pot Ian ay mas mataas pa kay Luo Luo, na nakalusot na sa 1st Grade Immortal Emperor. Kapag isinuot niya ang Profound God Battle Armor, tiyak na makukuha niya ang kargamento. Gayunpaman, ang saligan ay maaaring huminto ang kabilang partido. Si Yezuan ay humabol ng ilang araw, kung saan ang kanyang kaharian ay dumaan din mula sa 5th Grade Immortal Reverend hanggang 6th Grade Immortal Reverend. 3-Old, Azure Ghost Venerable, Mitron, at Pot Ian sa wakas ay nakarating. Sa 1st Grade Immortal Emperor. Ngayon, tiwala si Yezuan. Nagkataon, pagkaraan ng 2 araw na pagtakbo, huminto ang lalaking nakaitim, tila sinusubukang basagin ang pormasayon sa Chenkunring. Tumigil ka na, sana hindi ka na tumuloy sa pagtakbo, kung hindi paano ako hahabol. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at nagpatuloy sa paghabol. Sa oras na ito, nakapasok na si Mitron sa 1st Grade Immortal Emperor level, at ang Immortal Ascension Cloud Shoes na naging transformer nito ay napakabilis din. Tinatayang sa loob ng halos 3 araw, makakarating na si Yezuan. Sa 3 araw na ito, binibigyang pansin ni Yezuan ang mga galaw ng lalaking nakaitim. Gaya ng inaasahan ni Yezuan, hindi gumalaw ang lalaking nakaitim. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay naabutan ni Yezuan. Ang lalaking nakaitim na iyon ay nagtatago sa ilalim ng lupa, dapat ay sinisira pa niya ang pagbuo ng singsing ng Chenkun. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi kay 3-Old, pilitin ninyo siyang palabasin. Okay, tumango si 3-Old at diretsyong lumundag. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang manginig ng husto ang lupa, at pagkatapos ay narinig ni Yezuan ang ilang system prompt. Ding, Azure Ghost Venerable, Yanming Ghost Lord ay patay na. Ding, Azure Ghost Venerable, Yanming Ghost Lord ay muling nabuhay. Ang 3-Old at Azure Ghost Venerable ay parehong inalagaan ng 9th Grade Immortal Emperor sa ibaba, na nasa loob ng inaasahan ni Yezuan. 3-Old at Azure Ghost Venerable, nagsaanib puwersa, ay maaaring lumaban sa isang 8th Grade Immortal Emperor nang hindi nakasuot ng Profound God Battle Armor. Ang nasa ibaba ay isang 9th Grade Immortal Emperor, kaya natural lang na sila ay pinatay. Gayunpaman, ang layunin ni Yezuan ay akitin ang lalaking ito sa blackout. Tamang-tama, hindi nagtagal pagkatapos mamatay ang 3-Old at Azure Ghost Venerable, ang lalaking nakaitim ay bumagsak sa lupa, hawak ang singsing na Chenkun na hindi pa ganap na na-unlock sa kanyang kamay. Ika-6 na baitang Immortal Reverend, gulat na gulat ang lalaking nakaitim. Isang 6th Grade Immortal Reverend lang ang nang-ahas na lumapit at gumawa ng problema sa kanya.
Gayunpaman, ang ikinagulat ng lalaking nakaitim ay talagang nahanap siya ni Yezuan. Nagkataon lang ba, o ano? Naalala kita, isa ka sa mga tao sa team na iyon noon. Ano ang gusto mong gawin? Malamig na sabi ng lalaking nakaitim. Sa totoo lang, interesado siya kay Yezuan. Ang isang 6th grade immortal reverend ay parang langgam sa kanyang mga mata, ngunit kapag nakaharap sa kanya, nagawa niyang manatiling kalmado. Tila hindi siya isang ordinaryong tao. Anong gusto kong gawin? Nang marinig ito, bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, natural, ito ay upang patayin ka. Sa sandaling tumunog ang salitang Akao, ang Pot-ian Divine Ape, na nakasuot na ng Profound God Battle Armor, ay sa wakas ay ipinatawag ni Yezuan. Ang First Grade Demon Emperor level Pot-ian Divine Ape, nakasuot ng Profound God Battle Armor, ay may explosive combat power. Ano, kakariyak pa lang ng lalaking nakaitim nang makita niya ang 108 anino ng cudgel na humahampas sa kanya. Ang 108 anino na ito ng cudgel ay napakabilis at mabangis. Kakariyak lang ng lalaking nakaitim ng diretsyong tamaan. Bang! 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 108 anino ng cudgel ang bumagsak lahat sa katawan ng lalaking nakaitim, na agad na durog-durog ang kanyang mga balikat, at maging ang kanyang immortal na puso ay direktang nabasag. Instant kill. Kabanata 1809, Cold Star Sect. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Sa sandaling tumunog ang system notification. Na ito, si Yezuan ay mabilis na sumugod, kinuha ang kanilang Chenkun rings at ang Chenkun ring na naglalaman ng mga kalakal. Ding, natapos na ng host ang chain random quest, ginagantimpalaan ng system ang 1000 absolute slashes na may isang level up, at killing descent na may isang level up. Nakumpleto na sa wakas ang chain random quest. Bukod dito, ang mga gantimpala para sa chain random na paghahanap na ito ay kahanga-hanga lamang. Isang beses nang na-upgrade ang 1000 absolute slashes, at nangangailangan ng isa pang upgrade ng 2 DevR points. Ngayon ang posibilidad na mag-trigger ay mas mataas, at maaari itong agad na mag-oscillate ng 3,000 beses, na napakahalaga para kay Yezuan na hamanin ang mga kalaban na higit sa kanyang antas. Higit pa rito, kailangan ng killing descent ng 4 na DevR points para mag-upgrade muli. Ngayon, maaaring direktang ipatawag ni Yezuan ang isang antas ng 2 kirin, na napakahusay. Hayaan mo akong tingnan kung ano talaga ang nasa Chenkun ring na ito. Kaagad, pinag-aralan ni Yezuan ang Immortal Grade Devouring System na pag-aralan ang Porma Sion sa Chenkun ring na ito. Ding, ang pag-crack sa formation na ito ay nangangailangan ng 2 araw. Gusto mo bang basagin agad? Oo, agad namang sumang-ayon si Yezuan. Kaya pa niyang maghintay ng 2 araw. Kasabay nito, sa loob ng 2 araw na ito, ang kaharian ni Yezuan ay umaban sa ika-7 baitang Immortal Reverend, habang ang 3 old, Ozura Ghost Venerable, Megatron, at Sky-Piercing Divine Ape ay umabot sa ika-2 baitang Immortal Emperor. Ngayon, dapat silang maging invincible sa ilalim ng half-step through Immortal Realm. Makalipas ang 2 araw, ding, matagumpay na nabasag ang Porma Sion. Nag-prompt ang system. Nang marinig ito, mabilis na sinuri ni Yezuan ang Chenkun ring at nalaman niyang wala ito. Hindi, may nangyari. Isa itong itim na kaliskis na kasing laki ng kuko, at tila nabali ito, marahil kalahati ng sukat. Kaagad, ginamit ni Yezuan ang Immortal Grade Devouring System upang pag-aralan itong muli. Ding, ang item na ito ay isang Dragon Scale. Kaya, ito ay isang Dragon Scale lamang. Ngunit, kung ito ay isang Dragon Scale lamang, paano nito maaakit ang atensyon ng isang 9th Grade Immortal Emperor? Baka may malansa. Nil-arrow ito ni Yezuan ng ilang sandali, ngunit wala siyang nakitang espesyal, maliban na ang kaliskis ng itim na dragon na ito ay hindi maaaring lamunin. Kakaiba, dahil sa sorpresa, inimbestigahan din ni Yezuan ang Chenkun ring ng lalaking nakaitim para makita kung ano ang pagkakakilanlan nito. Elder ng Hanxing Sect, pagkatapos maghanap, kinumpirma ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang ika-9 na baitang Immortal Emperor na ito ay isang elder ng Hanxing Sect. Gayunpaman, walang ibang kapaki-pakinabang maliban dito, at hindi pa rin niya alam kung para saan ang Dragon Scale na ito.
Tama, may nagtiwala sa Lin Family Escort Agency para i-escort itong Dragon Scale. Maaari akong magsimula sa pag-iimbestiga sa employer o sa destinasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang Dragon Scale na ito ay kabilang sa Lin Family Escort Agency, ngunit ito ay ninakawan ng lalaking nakaitim noon, at ninakawan ito ni Yezuan. Sa makatuwid, ayaw ni Yezuan na ibalik ito sa Lin Family Escort Agency. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na ang sukat ng dragon na ito ay napakakaiba. Bumalik muna tayo sa Lin Family Escort Agency. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at naghanda na mapunit ang kalawakan at bumalik sa Lin Family Escort Agency. Gayunpaman, sa sandaling ito, namatay na ang target ng Death Hunt Order. Biglang, isang tunog ng system notification ang nagpa-freeze kay Yezuan. Death Hunt Order, namatay ang target. Dati, minarkahan ni Yezuan ang Little Devil King, ang lalaking nakaitim, at si Lin Chi. Maganda ang takbo ng Little Devil King sa planting space, ang lalaking nakaitim ay patay na, kaya sa pagkakataong ito, si Lin Chi na ang namatay. Hindi ba malapit sa Lin Family Escort Agency ang locus yung iyon? Nagulat si Yezuan, at bigla siyang tumigil nang mapunit na niya ang kalawakan. Namatay si Lin Chi malapit sa Lin Family Escort Agency, ano ang nangyayari? Kaagad, sumulyap si Yezuan at nalaman na magagamit ang kasanayang time reversal. Sa makatuwid, direkta niyang pinunit ang kalawakan at dumating malapit sa Lin Family Escort Agency. Bastard, maghanap, kailangan mong hanapin sila para sa akin. Isang galit na galit ang bumagsak sa mga tainga ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, may mga alon ng malalakas na aura. 12 ng mga tao, lahat sila ay mga high-level na Immortal Emperors, at mayroong 3 aura na mas malakas kaysa sa ika-9 na baitang Immortal Emperor na Elder ng Hanshin Sect. Half-step True Immortals. Lagok. Napalunok si Yezuan, nakatingin sa Lin Family Escort Agency na nawasak sa kanyang harapan, bigla siyang nag-react. Ang Lin Family Escort Agency ay talagang nawasak. Hindi nakakagulat na namatay si Lin Chi, kaya ganoon iyon. Anak, anong ginagawa mo? Biglang, isang boses ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Hindi maganda. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Bagamat ang bagong dating ay isang ika-8 baitang Immortal Emperor, mayroon pa ring malaking bilang ng mga eksperto na nagpapatrolya sa paligid. Kapag nagkaroon ng away, kailangan niyang harapin ang 3 half-step True Immortal na iyon. Sisirain ko ang Lin Family Escort Agency para ipaghiganti si Ling Kai. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, kumikislap sa kanyang mga mata ang isang kidlat ng layuning pagpatay. Dapat niyang harapin ang 3 half-step True Immortals. Bagamat maaari niyang baligtarin ang oras, ang paghihiganti ay hindi kinakailangang isang beses lamang. Ang tanging magagawa niya ngayon ay pumatay. Hot iyan, ibaba mo sila. Galit na umungol si Yezuan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang Sky-Piercing Divine Ape, direktang binasag ang ika-8 grade Immortal Emperor gamit ang isang stick. 108 strike ang nanginginig sa langit. Ang 2nd grade Demon Emperor level na Sky-Piercing Divine Ape, na ang lakas ng pakikipaglaban nito ay higit sa karaniwan pagkatapos magsuot ng Profound God Battle Armor, kailangan lang ng isang stick para sa isang 9th grade Immortal Emperor. Ano? Sa hindi kalayuan, ang 3 half-step True Immortals ay nagulat, hindi alam kung saan nanggaling ang Sky-Piercing Divine Ape. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake ng Sky-Piercing Divine Ape ay nagbanta na sa kanila. Hindi ko inaasahan na ang Lin Family Escort Agency ay magkakaroon ng ganoong immortal na hayop, maaari nating makuha ito at ibigay sa Sect Master. Ang nangungunang half-step True Immortal ay nagpadala ng mensahe sa 2 pa, at pagkatapos ay pinatay. Lumaban ka, ang Sky-Piercing Divine Ape, kasama ang 3 Old, Azure Ghost Venerable, at Luo, ay sapat na para labanan ang 3 half-step True Immortal na ito. Kung talagang gusto nating ikumpara, ang panig ni Yezuan ay nasa itaas pa rin. Darating din ako, Heavenly Fire 3 Profound Transformations, 3rd Transformation. Kaagad, ang kaharian ni Yezuan ay bumagsak mula sa ika-7 baitang Immortal Reverend hanggang sa ika-9 na baitang Immortal Reverend. Dahil mas mataas ang kanyang kaharian,
ang Heavenly Fire 3 Profound Transformations ay nadagdagan lamang ang kanyang kaharian ng 2 antas, ngunit maganda rin iyon. Sa ika-9 na baitang Immortal Reverent level, kasama ang 6 na beses na pagpatay. Ang kanyang lakas ay napakahusay na. Immortal Slaughtering Sword Formation, activate. Nagsimulang pumatay si Yezuan at ang iba pa. Bagamat malakas ang lakas ng 3 half-step True Immortals, hindi pa rin sila kasing lakas ng buong pagsabog ng Sky-Piercing Divine Ape. Wala pang 5 segundo, natalo silang 3 at isa-isang binomba hanggang mamatay. Kaagad, mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang Chen-kun rings ng mga taong ito. Lahat sila ay mula sa Hanxing sect. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang 3 half-step True Immortal na ito at ilang 9th grade Immortal Emperors ay pawang mga elder ng Hanxing sect, at ang dating lalaking nakaitim ay ganoon din. Mukhang alam ng Hanxing sect kung ano ang Dragon Scale na ito. Gayunpaman, bago iyon, baliktarin muna natin ang oras. Dati, gumugol siya ng 2 araw para i-crack ang formation, at naranasan niya ang pagkawasak ng Lin Family Escort Agency pagkatapos niyang basagin ito. Sa makatuwid, mayroon pa siyang 2 araw para paalalahanan ang Lin Family Escort Agency. Kabanata 1810, Kapahamakan ng Pagkalipol. Pagbaliktad ng oras. Kaagad, ginamit ni Yezuan ang kanyang divine skill para bumalik sa sandali na ang lalaking nakaitim ay kamamatay lang. Bagaman hindi pa nabibitak ang Chen-kun ring, alam ko na kung ano ang nasa loob. Wala nang magiging problema mamaya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinira ang kawalan at bumalik sa Lin Family Escort Agency. Nakilala rin ng mga tao ng Lin Family Escort Agency si Yezuan at agad nilang pinapasok si Yezuan. Parehong bumalik sina Ling Kai at Lin Shi, at pinag-uusapan nila ang mga countermeasure. Pagkatapos ng lahat, nawalan sila ng isang escort. Gayunpaman, ang hindi nila naintindihan ay ang kahalagahan ng escort na ito. Sa loob ng 2 araw, ito na ang kanilang katapusan. Ling Kai, sabihin sa Lin Family Escort Agency na makalipas ang 2 araw, sa tanghali, magpapadala ang Hanxing sect ng 3 half-step True Immortals para sirain ang Lin Family Escort Agency. Direktang ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses kay Ling Kai. Ano? Nagulat si Ling Kai. Hanxing sect, 3 half-step True Immortals, sinisira ang Lin Family Escort Agency. Ang Chen-kun ring na nawala mo, sa tansya ko ay kabilang ito sa Hanxing sect. Ngayong nawala mo na ito, darating sila para sa iyo, sabi ni Yezuan. Ito, ano ang dapat nating gawin? Natahimik si Ling Kai. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang malampasan ito sa loob ng 2 araw, sabi ni Yezuan. Sa loob ng 2 araw, ang kanyang kaharian ay maaaring iangat sa 7th rank Immortal Venerable, at sa panahong iyon, ang Heaven Break ang Divine Monkey at ang iba pa ay maaari ring i-reenact ang eksena bago ang time reversal. Dati, huli na siya ng isang hakbang, nabasag lamang ang kawalan at bumalik pagkatapos marinig ang tunog ng abiso ng pagkamatay ni Lin Shi. Ngayon, siya ay nagbabantay malapit sa Lin Family Escort Agency, naghihintay na bumaba ang mga tao ng Hanxing sect. Sa oras na ito, isa na siyang 7th rank Immortal Venerable. Hanggat dumating ang mga tao mula sa Hanxing sect, papatayin niya silang lahat. Sa 2 araw na ito, walang nangyari sa Lin Family Escort Agency. Bagamat sinabi ni Ling Kai ang mga salita ni Yezuan, hindi ito sineseryoso ng kabilang partido. Isang escort lang, at gusto nilang sirain ang kanilang Lin Family Escort Agency. Gayunpaman, ang kliyente ay hindi na-contact sa lahat ng oras na ito. Oo naman, makalipas ang 2 araw. Hindi maganda. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagmula sa hilagang kanlurang direksyon, lahat sila ay mga high-level na Immortal Emperors, at may 3 tao na pinaghihinala ang half-step True Immortals. Isang master ng Lin Family Escort Agency ang nagmamadaling tumakbo. Ngayon, ang buong Lin Family Escort Agency ay nagkakagulo. Posible kayang totoo ang sinabi ni Ling Kai noon. Napakahalaga ng mga bagay sa escort na iyon. Ang helmsman ng Lin Family Escort Agency, lumabas ka para sa akin. Isang half-step True Immortal, na binasag hanggang mamatay ng Heaven Break ang Divine Monkey bago ang time reversal, sumigaw sa kalangitan sa itaas ng Lin Family Escort Agency.
Pagkatapos, sunod-sunod na master ang tumalon mula sa Lin Family Escort Agency. Isa sa kanila ay si Lin Miao, ang helmsman ng Lin Family Escort Agency. "Sino ka?" Nagtatakang tanong ni Lin Miao. Gayunpaman, hindi sinagot ng kabilang partido ang tanong na ito, ngunit direktang kumuha ng larawan at sinabing, "Ipinagkatiwala ba sa iyo ng taong ito na ay escort dati?" Tumingin si Lin Miao at nalaman na hindi niya siya nakilala, ngunit nakilala siya ng kanyang apo na si Lin Chi, dahil ang tao sa portrait na ito ay kanyang kliyente. "Your Excellency, nandito ka ba na may masamang intensyon?" Direktang tanong ni Lin Miao. "Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparekan, ibigay mo ang escort na iyon, kung hindi ay magkakagulo ang buong Lin Family Escort Agency ngayon." Direktang sinabi ng nangungunang half-step true immortal. Ang pangungusap na ito ay nagbabanta kay Lin Miao, ngunit ang Lin Family Escort Agency ay tungkol sa integridad. Una, hindi nila maaaring ibunyag ang mga gawain ng kliyente. Pangalawa, dapat nilang gawin ang lahat para protektahan ang escort. Nang ipinagkatiwala ng kliyenteng iyon si Lin Chi noong araw na iyon, sinabi lang niya na may ilang mahahalagang bagay sa loob, ngunit hindi niya pinili ang pinakamataas na antas ng escort. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mas mahalaga ang mga bagay, mas malamang napipili sila ng isang master na mag-escort sa kanila. Gayunpaman, kinuha lang ng kliyenteng ito si Lin Chi at ilang 6th-rank Immortal Emperors, kaya natural na walang sinuman ang magsasapuso nito. Sa hindi inaasahan, ito ay talagang isang blindfold, at kahit na ang half-step true immortals ay gusto ang mga bagay sa loob. Ngayon, ito ay mahirap. Makatitiyak si Lin Miao na ito ay isang kalamidad para sa Lin Family Escort Agency. Kung hindi ito mahawakan ng mabuti, malamang na masira ito. Walang magawa, kinailangan niyang magkompromiso at sinabing, ang escort na iyon ay na-escort ilang araw na ang nakakaraan, ngunit ito ay ninakawan ng isang 9th-rank Immortal Emperor na nakaitim habang nasa daan, at ang aking apo ay nasugatan din dahil dito. Man in Black, nagulat ang nangungunang half-step true immortal. Nagpadala nga sila ng ilang matatanda. Hindi kaya natuntunan ng ilang matatanda at nakuha ang mga bagay. Siyempre, hindi siya lubusang naniwala. Upang maging ligtas, kailangan niyang kumilos. Patayin sila. Malakas na sumigaw ang nangungunang half-step true immortal. "Ano?" Nang marinig ito, agad na isinakripisyo ni Lin Miao ang kanyang sandata. Tila hindi maiiwasan ang labanang ito ngayon. Noong araw na iyon, hindi pinaalalahanan ni Yezuan ang Lin Family Escort Agency, at ang Lin Family Escort Agency ay nawasak mamaya. Pagkatapos ng time reversal, bagamat pinaalalahanan sila ni Yezuan, hindi ito sineseryoso ng Lin Family Escort Agency, ngunit ngayon ay nasa malapit na si Yezuan. Kasama niya rito, hindi dapat maging problema itong kalamidad ng Lin Family Escort Agency. "Munting unggoy, ikaw na ang maglaro." Sa di kalayuan, direktang ipinatawag ni Yezuan ang Heaven-breaking Divine Monkey at direktang pinatay ito. Dati, umasa sila sa sarili nilang lakas para sirain ang pangkat na ito ng Hanshin Sect. Ngayon, sa tulong ni Lin Miao at ng iba pa, natural na mas madali ito. Ang Heaven-breaking Divine Monkey, na may ganap na firepower, ay direktang sumugod sa karamihan at binasag ang sinumang nakakita sa Hanshin Sect. "Ano?" Nagulat ang tatlong half-step true immortals. Bago sila makapag-react, dalawang 9th-rank Immortal Emperors ang namatay. Paano ito naging posible? Ayon sa plano, papatayin nila si Lin Miao at ang iba pa, at pagkatapos ay magsasagawa ng soul searching. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumabas ang isang maliit na unggoy sa daan, at nagbanta pa ito sa kanila. Nang makitang may mga reinforcements ang kanyang panig, agad na naging kahanga-hanga si Lin Miao. Bagamat natatakot siya sa background ng Hanshin Sect, sisirain ng kabilang partido ang Lin Family Escort Agency, kaya kailangan niyang lumaban kahit anong mangyari. Ang lakas ng Heaven-breaking Divine Monkey ay nakakatakot. Pinigilan nito ang tatlong half-step true immortal na may isa laban sa tatlo. Ngayon, sa suporta ni Lin Miao, mas mabilis nitong nalutas ang tatlong ito kaysa dati. Para sa iba, mabilis silang nalutas ng Old Tree at ng iba pa. Ang labanang ito ay mas mabilis kaysa bago ang time reversal. Pagkatapos ng labanang ito, si Lin Miao at ang iba pa sa Lin Family Escort Agency ay nabigla.
Ang pangkat na ito na nagbanta sa kanila sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa Lin Family Escort Agency. May tatlong half-step true immortals lamang. Sa una, ang Lin Family Escort Agency ay tiyak na mawawasak, ngunit ngayon ay ang kabilang partido ang namatay, na naging dahilan upang makahinga sila ng maluwag. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, mabilis na nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, tinulungan niya ang Lin Family Escort Agency, kaya natural na sa kanya ang mga samsam. Ito, Lin Miao, Uncle Lee, Lin Chi at iba pa ay natigilan nang makita nilang lumabas si Yezuan. Tinulungan ba sila ni Yezuan na lutisin ang sakuna na iyon ngayon lang? Gulo, dapat mong malaman na si Yezuan ay humiling kay Lin Kai na paalalahanan sila noon pa, ngunit hindi nila ito sineseryoso, sa pag-aakalang isa lang itong ordinaryong escort. Kung tutuusin, ang kliyente ay isa lamang 7th rank Immortal Emperor, at ang mga bagay ay hindi masyadong maganda, kaya malaking bagay na mabayaran ito. Ngunit hindi nila naisip na ang escort ay napakahalaga kaya ang Hanshin sect ay direktang nagpadala ng 3 half-step true immortals. Sa pag-iisip nito, hindi nila maiwasang ma-curious, ano nga ba ang meron sa escort na iyon?